Magandang araw po sa lahat ng aking tagapakinig. Welcome po sa aking programa, Roxy's Pinoy Stories. Likas daw sa ating mga Pilipino ang maging matulungin at mapagmahal sa pamilya. Pero dahil sa katangiang ito ay naging normal na rin na gawin tayong bangko at hindi pahalagahan ng mga pamilya natin. Sa kasamaang palad ay nararanasan ito ng maraming tao, lalong-lalo na ng mga OFW. At sa kwentong ito, ay umabot pa nga sa punto na dahil sa pagiging desperada, ay kumapit na sa patalim ang ating letter sender. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy, at sa lahat po ng tagapakinig ng channel nyo. Ako nga po pala si Liza, isang dating OFW at naging yaya rito sa Pilipinas. 32 years old na po ako ngayon. At sa kasalukuyan ay nag-iisa pa lang po sa buhay dahil sa maraming kadahilanan. 7 taon din po ang lumipas na nagtrabaho ako bilang domestic helper sa Hong Kong. Mula po noon ay inubos ko ang oras ko sa pag-aalaga sa mga bata ron, paglilinis ng bahay at pagtitiis sa pangungulila para lang maipadala ko ang lahat ng sahod ko sa pamilya ko sa probinsya. Palagi nilang sinasabi sa akin sa chat na konti na lang at matatapos na yung bahay ko. Kaya naman po lalo kong ginalingan ang pagtatrabaho ko ron, Miss Roxy. Noong nakarang taon lang po, napagdesisyonan ko na mag-for good na rito sa Pilipinas. Excited po ako kasi sa wakas, makikita ko na ang bunga ng 7 taon kong pagtitiis. Pero laking gulat ko po nang makauwi ako sa probinsya namin dahil isang lumang barong-barong pa rin ang nadatnan ko. Ma, bakit ganito? Saan napunta yung pera na ipinapadala ko buwan-buwan para sa bahay? Naiiyak kong tanong nung makarating ako sa tapat ng bahay namin. Yumuko lang si Mama at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Si Elsa naman na kapatid ko ang sumagot sa akin. Naku ate, pasensya ka na. Kasi si Chris, na-addict sa mga online games, tapos bumili pa ng mamahaling motor. Si Mama naman, na-stroke nung 1 taon. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi baka mag-alala ka pa doon. Doon napunta yung iba. Tapos, ang dami pa naming utang ngayon doon sa mga Bombay. Napakalakas ng boses niya at napakabilis ng pagsasalita niya na para bang sinisiguro niya na hindi na ako makakasabat pa. Napanganga na lang ako sa mga narinig ko. Araw-araw kaming kinakatok ng mga pinagkakautangan nila Mama. Kaya yung mga padala mo, ibinabayad na namin kaagad. Dagdag niya pa. Teka nga, anong ibig mong sabihin? Nagpadala din ako ng mga pambayad sa mga Bombaya. Tapos pati bang paggawa ng bahay ibinayad niyo pa sa kanila? Humarap ako kay Mama. Ma, hindi ba bago ako umalis ipinalista ko sa inyo lahat ng utang niyo? Sila ang una nating binayaran, hindi ba? Ano tong sinasabi ni Elsa? Bago pa man makasagot si nanay, ay kaagad akong hinigit ni Elsa paharap sa kanya. Huwag si nanay ang pag-initan mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Na-stroke siya. Hindi mo na nga siya kinakamusta tapos bibilangan mo pa siya ng pera? Umirap pa siya na siyang ikinainit ng ulo ko. Binibilangan? Hoy Elsa, napakatagal ko sa abroad. Yung mga sinasabi mong bayarin, mababayaran na yan sa loob lang ng ilang taon. Hindi ako nagbibilang. Hinahanap ko lang ang pinagtatrabahuhan ko dahil pinaghirapan ko ang perang yun. Ngayon, sagutin mo ko. Saan nyo dinala ang pera ko? Huwag niyo akong gawing tanga. Hindi siya nakaimik, Miss Roxy. Elsa, ang dami kong tiniis makapagpagawa lang ng bahay at mabayaran ang lahat ng utang na yan. Hindi na nga ako nakauwi sa burol at libing ni Papa. Tapos ngayon, wala pala akong dadatnan kahit 1 kwadrado man lang na bahay sa pinagpaguran ko. Durog na durog po ako noon, Miss Roxy. Hindi ko akalain na tatry na rin ako ng sarili kong pamilya. Miss Roxy, pakiramdam ko noong mga panahong yon ay gumuho ang buong mundo ko. 7 taon akong nagtiis sa pambabastos ng amo ko sa Hong Kong. Nagtiis ako na halos mamilipit ang mga kamay ko sa pagod sa paglilinis.
Tapos pag uwi ko, wala palang natira sa akin kahit piso. At ang mas masakit pa, kung magsalita ang pamilya ko, parang wala akong karapatan na maramdaman ang lahat ng puot at sakit na naramdaman ko nung araw na yon. Dahil po sa kagustuhan kong mabayaran ang mga utang at may maipakain kay mama, ay napagdesisyonan kong pumasok bilang isang stay-in na yaya sa isang mayamang pamilya rito sa isang subdivision sa Maynila. Sa kabila ng lahat ng sama ng loob na napala ko sa kanila, hindi rin po ako nakatiis dahil hindi naman marunong dumiskarte ang mga kapatid ko. Doon ko nakilala ang mga amo ko na sina Sir Kenneth at Ma'am Sara. Si Sir Kenneth po ay isang seaman, habang si Ma'am Sara naman ay isang architect at palaging busy sa mga project niya, kaya pinaalagaan na lang ang mga anak. May 2 silang anak na lalaki na napakatakaw at napakalikot, sina Miko at James. Noong una po, maayos naman ang lahat. Mabait si Ma'am Sara. Binibigyan niya ako ng sapat na sweldo. Pero dahil nga pulubog sa utang ang pamilya ko, halos masimot pa rin ang 10,000 na isinesend ko sa probinsya buwan-buwan. Isang buwan matapos akong pumasok, nakatakdang umuwi si Sir Kenneth galing sa barko para sa 5 buwan niyang bakasyon. Doon po nagsimula ang unti-unting pagbabago sa buhay ko rito sa pamamahay nila, Miss Roxy. Oh, Liza, parang palagi ka yatang nakatitig sa cellphone mo ah. May problema ka ba? Panay ang buntong hininga mo. Ikwento mo sa akin yan. Sabi sa akin ni Sir Kenneth isang gabi habang nagpupunas ako ng dining table sa kusina, pagkatapos kong patulugin ang mga bata. Naku sir, pasensya na po. May problema lang po sa bahay namin sa probinsya. Sagot ko habang nakayuko. Okay lang bang malaman? Naku, yung mga pinagkakautangan lang po yon sa probinsya. Medyo stress lang po dahil hindi natapos-tapos sa mga utang namin. Mahigit 10 taon na rin ako nagbabayad ng utang nila. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin po nababawasan eh. Awkward akong ngumiti kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang umiyak. Ganun ba? Magkano bang kailangan mo? Huwag kang mag-alala. Pwede naman kitang bigyan ng extra. Huwag mo na lang sabihin sa Ma'am Sara mo para hindi na siya ma-stress. Alam mo naman na napakarami niyang ginagawa ngayon sa opisina. Sabi ni Sir Kenneth, sabay abot sa akin ng 3,000 piso. Naku sir, sigurado po kayo? Malaki na po ito. Baka naman po makabawas pa ito sa allowance nyo. Ano ka ba, para ka namang iba? Okay lang yan. Matitiis ko ba namang makita kang malungkot? Sa ganda mong yan. Salamat po sir. Naku, nang bola pa po kayo. Malaking tulong po talaga to sa amin. Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko dahil wala na rin pong natira sa allowance ko eh. Miss Roxy, ang minsang tulong na yon ay naging paulit-ulit pa. At ang pagtulong na yon ay hindi lang doon natapos. Dahil kalaunan ay nagkaroon din yon ng kapalit. Ang 3,000 ay naging 5,000 kada buwan. Pero kapalit nun ay ang lihim naming 2 na alam naming pwedeng ikasakit at ikasira ng pamilya niya. Naging madalas po ang pag-uusap namin ni Sir Kenneth tuwing wala si Ma'am Sara sa bahay. Dahil palagi itong nasa labas para sa mga meetings niya sa mga clients niya. Minsan, inaabot pa si Ma'am Sara ng madaling araw sa pag-uwi dahil sa mga inspection niya. Si Sir Kenneth po ay hindi naman po yung tipo na sobrang gwapo. Kung tutuusin, tipikal na lalaki lang siya na pamilyado na. Pero yung mga ginagawa niyang pagbibigay ng extra sa akin, pagtitimpla ng kape niya na isinasabay niya ako sa kwentuhan, at ang pakikinig niya sa mga problema ko sa probinsya, doon po talaga niya ako nakuha, Miss Roxy. Isang gabi, bandang 11:00 na ng gabi ay wala pa rin si Ma'am Sara dahil may emergency meeting daw sa Cavite. Tulog na ang mga bata sa kabilang kwarto. Habang naghuhugas ako ng mga natirang plato sa kusina, lumapit sa akin si Sir Kenneth. Oh Liza, gabi na, magpahinga ka muna. Ako na ang magtutuloy niyan. Sabi niya habang kumukuha rin ng baso ng tubig.
Naku, hindi na po sir. Trabaho ko po ito. Nakakahiya naman po sa inyo. Pilit kong pagtanggi pero hindi siya nagpatinag. Tumingin siya sa akin. Liza, alam ko kung gaano ka nahihirapang magtrabaho para sa pamilya mo. Nakikita ko ang kasipagan mo. Sana lang mapansin din niya ng asawa ko. Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya yon. May ugali po kasi si ma'am na medyo istrikto at parang nakikita lang ako kapag may nagagawa akong mali. Nung marinig ko ang mga salitang yon, parang may kung anong signal na pumasok sa utak ko. Unti-unti kaming lumapit sa isa't isa at naramdaman ko na lang ang mga labi niya sa akin. Sa gabing yon, sa loob ng kusina na madilim, nagsimula ang isang bawal na relasyon sa pagitan naming dalawa ni Sir Kenneth. Isang bagay na alam kong maling-mali pero hinayaan ko ang sarili kong madaig ng karupukan dahil sa mga extra na tulong na ibinibigay niya sa akin para sa pamilya ko. Mula po nung gabing yon, naging problema na namin kung paano itatago ang relasyon namin. Todo tago po kami sa loob mismo ng pamamahay nila, Miss Roxy. Ang bawat kilos namin ay kailangang kalkulado dahil natatakot kami na baka makahalata si Ma'am Sara o kaya naman ay makita kami ng mga bata. Kapag umaga at naroon si Mama, formal na formal kami para hindi mahalata ng kung sino. Pero kapag gabi na at tulog na ang lahat o kaya naman kapag nasa trabaho si Mama, doon na kami nagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa sa pamamagitan ng dami social media account. Madalas kaming mag-usap sa likod ng washing machine sa dirty kitchen tuwing naglalaba ko. Isang araw, hindi umalis si Ma'am Sara. Habang nagluluto ako ng tanghalian, bigla siyang pumasok sa kusina para uminom ng gamot nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Liza, salamat pala sa pag-aalaga sa mga bata at sa bahay ha. Alam kong medyo mahirap alagaan ng mga anak ko, pero napakatyaga mo. Pasensya ka na rin kung minsan late na akong nakakauwi. Marami lang talaga kaming hinahabol na deadlines. Huwag kang mag-alala, magbibigay ako ng bonus sa iyo sa katapusan. Sabi ni Ma'am Sara sa akin habang ngiting-ngiti. Naku ma'am, maraming salamat po talaga. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sagot ko naman habang nanginginig ang boses ko sa takot. Para akong bibigay noon sa harap niya, Miss Roxy. Ganun pala ang pakiramdam kapag harap-harapan mong niloloko ang tao na nagpapakabait sa'yo. Kahit naman po kasi may pagkamasungit si Mama, ay masasabi ko na itinatrato pa rin niya ako ng maayos. Miss Roxy, noong mga panahong yon, pakiramdam ko ay gusto kong lamunin na ako ng lupa. Grabe ang nerbiyos at takot ko nung araw na yon. Ang bait ng amo kong babae sa akin. Pinagkakatiwalaan niya ako sa loob ng pamamahay niya. Pero ako, unti-unti ko namang sinisira ang pamilya niya kapag nakatalikod siya. Napakabigat sa dibdib na harapin siya araw-araw na para bang walang nangyayari. Pero nagpatuloy pa rin ang lihim na relasyon namin ni Sir Kenneth ng halos 3 buwan. Akala ko po ay magiging ganun na lang palagi ang setup namin. Hanggang sa wakas ay 2 linggo na lang at matatapos na rin ang bakasyon niya. Sabi ko sa sarili ko, kapag umalis na siya, titigil na ako at aalis na rin ako sa trabahong ito para makaiwas sa gulo. Pero isang araw ng Huwebes, naroon ako sa sala habang pinapakain si James, ang isa sa mga anak nila. Si Sir Kenneth naman ay nasa loob ng kwarto nila habang si Ma'am Sara ay nasa Cavite pa para sa isang site visit. Biglang may kumatok ng napakalakas sa gate ng bahay. Paglabas ko po, laking gulat ko nang makita ko ang kapatid kong si Elsa kasama ang 2 pang lalaki na mukhang Bombay na naniningil ng utang dahil sinundan pala nila ako rito sa Maynila. Nalaman nila ang address ko sa mga kapitbahay sa probinsya at ang magaling kong kapatid naman ay dinala dito ang Arabong yon. Ate Liza, si Elsa to. Sigaw ni Elsa mula sa labas ng gate. Mabilis ko silang pinuntahan at binuksan ang maliit na pinto ng gate. Oh Elsa, bakit kayo nandito? Tsaka paano nyo nalaman ang address ng pinagtatrabahuhan ko?
Nanginginig kong tanong. Nanggagalaiti ako sa galit noon, Miss Roxy, pero mas nangingibabaw sa akin ang nararamdaman kong hiya. Naku ate, pasensya ka na talaga. Kasi itong sina kuya, nalaman nila sa mga kapitbahay natin kung saan ka nagtatrabaho rito sa Maynila. Sinundan pala nila ako papunta rito kanina para sana manghingi sana sa'yo ng dagdag na pera. Kulang na kulang kasi yung ipinadala mo nung nakarang linggo. Sa totoo lang ate, pinalayas na kami sa lumang bahay natin dahil ibinenta na pala ni Jun yung lupa para sa mga utang niya sa sugal. Umiiyak na sumbong ni Elsa. Si Jun po ay isa rin sa mga kapatid namin na gaya ni Chris. Silang dalaw po talaga ang sakit namin sa ulo nila mama. Ano ka ba Elsa? Sa tingin mo ba ay magbabago kung dadalhin mo sila rito? Singhal ko sa kanya. Hindi ko naman isinama eh. Sinundan nila ako. Sino ba yan, Liza? Biglang lumabas si Sir Kenneth mula sa pinto ng bahay dahil narinig niya ang komosyon sa labas. Nung makita ni Elsa si Sir Kenneth, biglang nagbago ang mukha ng kapatid ko. Lumapit siya kay Sir Kenneth at lumuhod. Sir, kayo po bang amo ni Liza? Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kami. Alam ko pong may relasyon kayo ng kapatid ko. Nagmamakaawa po ako. Bayaran niyo po yung utang namin na 50,000. Hindi na po namin alam kung saan pa kami kukuha ng pambayad eh. Kayo na lang po ang tititirang pag-asa namin, sir. Doon ko na pagtanto ang gusto niyang gawin, Miss Roxy. Gusto niyang gamitin ang pagiging kabit ko para makawuthot ng pera sa amo ko. Gustong gusto kong lamukusin ang bibig ng kapatid ko nung oras na yon. Sisingsiti ako kung bakit ba nagkwento pa ako sa kanya ng mga nangyayari sa akin dito sa amo ko. Ito ang napala ko. At muli na naman niya akong isinadlak sa isang kahiyahiyang pangyayari. Ano bang sinasabi mo? Umalis kayo rito sa pamamahay ko bago ko kayo ipapulis. Singhal ni Sir Kenneth kay Elsa. Sige po sir, ipapulis niyo po kami. Pero bago kami makarating sa presinto, sisiguraduhin ko pong tatawagan ko ang asawa niyo at isisend ko sa kanya mga screenshot ng chat niyo ni Liza na nasa cellphone ko ngayon. Nakalagin po sa akin ang messenger niyan. Banta ni Elsa habang nakatayo na at matapang na nakatingin kay Sir Kenneth. Miss Roxy, nanlaki ang mga mata ko at tuluyang nanghina ang mga tuhod ko sa mga naririnig ko mula sa sarili kong kapatid. Ang pamilyang pinag-alayan ko ng 7 taon sa ibang bansa at nang dangal ko rito sa Pilipinas ay ginagamit ako ngayon para mang-blackmail at manghingi ng pera sa amo ko. Naihilamos ko ang aking mga palad sa aking mukha dahil sa matinding kahihiyan at takot. Ang buong akala ko noong una ay magagawa kong magtago at maging superhero sa pamilya ko sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera. Pero sa huli, ako pala ang naging pinakakawawang tao dahil ang mismong pamilya ko ang sumira at nagkanulo sa akin. Elsa, utang na loob. Umuwi ka na. Hinarap ko ang 2 Bombay. Gagawan ko ng paraan ang utang namin. Please lang, huwag kayo ditong mag-iskandalo. Pagod na rin kami sa ganitong buhay, ate. Bayaran nyo na lang yung utang ni mama. Pagkatapos nito, kahit huwag mo na kaming tulungan sa mga bayarin at pangangailangan namin. Ako na ang bahala sa kanila. Basta, bayaran nyo lahat ng utang ngayon. At makakaasa kayo na walang makakaalam na niloloko niyo ang asawa ni Sir. Habang nagtatalo kami sa tapat ng gate, hindi namin napansin na may pumaradang kotse sa likod ng mga kasama ni Elsa. Bumaba mula roon si Ma'am Sara. Maaga pala siyang nakauwi dahil kanselado ang huling meeting niya sa Cavite. Natahimik ang lahat, Miss Roxy. Si Elsa naman, sa halip na matakot, ay direktang lumapit kay Ma'am Sara para ilaglag kaming lahat. Anong meron dito? Liza, sino itong mga taong ito? At bakit kayo sumisigaw sa tapat ng bahay ko? Malamig at seryosong tanong ni Ma'am habang naglalakad papasok sa gate. Miss Roxy, dahil sa pagiging desperado, ay kaagad na naglabas si Sir Kenneth ng pera at binayaran ang mga utang namin. Sinabi niya na lang na may emergency daw ang mama ko sa probinsya
at advance na ng sahod ko ang perang ibibigay niya. Kaagad naman na kinuha yon at sinang-ayunan ni Elsa. Halatang wala talagang pakialam sa akin at pera lang ang gustong makuha. Panay lang ang iyak ko sa gilid noon, Miss Roxy. Tapos lalo pa akong naiyak nung lapitan ako ni Ma'am Sara at yakapin. Okay lang yan, Liza. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa problema mo. Wala akong naisagot sa kanya. Panay lang ang hagulgul ko at sorry ako ng sorry kahit hindi niya alam ang dahilan. Nang makaalis na Elsa, ay mabilis akong pumasok sa kwarto ko at nag-impake na mga gamit ko habang umiiyak ng walang tigil. Ramdam na ramdam ko ang matinding pagsisisi at kahihiyan. Nung lumabas ako ng gate, bit-bit ang mga bag ko. Todo pigil sa akin si Ma'am Sara, pero hindi na po ako nagpaawat. Hindi ko na po nagawang sabihin sa kanya ang totoo. Ang magagawa ko na lang ay umiwas. Hindi pa ako pinigilan noon ni Sir Kenneth, Miss Roxy. Nakatingin lang siya sa akin habang tahimik sa gilid. Lumipas po ang 1 taon mula nang mangyari ang insidenteng yun. Balita ko po mula sa isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa kapitbahay namin na tuluyan ding naghiwalay si Sir Kenneth at si Ma'am Sara. Ibinenta na rin nila ang bahay. Mukhang nalaman din po talaga ni Ma'am Sara ang mga nangyari sa pagitan namin kahit na hindi pa kami nahuhuli noong umalis ako. Hindi na rin nila nagawang ayusin pa ang kanilang relasyon dahil ilang linggo lang mula noon ay sumampa na daw ulit si Sir Kenneth sa barko. Tungkol naman po sa akin ay lumipat ako rito sa isang malayong probinsya sa Visayas kung saan nagsisimula ako ulit bilang isang trabahador sa isang maliit na factory ng pagkain. Hindi ko na po kinakausap ang mga kapatid ko o kahit si Mama. Nagpapadala pa rin naman ako ng kaunting tulong para sa gamot ni Mama buwan-buwan sa pamamagitan ng ibang kamag-anak namin. Pero nagtira na ako para sa sarili ko at hindi ko na hinahayaan na pakialaman pa nila ang buhay ko. Ngayon po ay gusto ko sanang sulitin ang pagkakataon para ibahagi ang mga natutunan ko sa buhay para sa lahat ng mga listeners nyo. Una po, huwag nating ubusin ang sarili natin para sa pamilya na hindi marunong magpahalaga sa hirap natin. Bilang mga OFW o manggagawa, karapatan pa din nating magtira para sa sarili nating kinabukasan. Dahil sa huli, kapag nawala ang lahat ng pera mo, ikaw pa rin ang mag-isang lalaban sa buhay. Pangalawa, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating magpatalo sa mga emosyon, sa lungkot, o sa kagipitan ng pera para gumawa ng kasalanan at makasira ng ibang pamilya. Palagi nating piliin ang tama, lalo na kung makakaapekto ito sa sarili nating dangal. Ang akala nating madaling paraan para makakuha ng ekstra na tulong o lambing ay siya palang magiging mitya ng ating tuluyang pagbagsak. Miss Roxy, maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Liza.